Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high schooling, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 100 ng International League. Gumawa nga si Hanamichi na isang kakaibang galaw na labis na ikinagulat talaga ng buong malalaro ng Kuzo. Dahil ngayon lamang nila nakita ang shadow moves ni Hanamichi. Kaya naman, nangamba ang ibang malalaro ng Kuzo. Subalit, dahil sa mga binitawang salita nitong captain nila na si Jin, muling nagbalik ang kanilang kumpiyansa sa kanilang mga sarili at naging kalmado muli ang lahat ng mga malalaro ng Kuzo. Sa kabilang banda naman, itong si Ayako ay napangiti talaga sa kanyang sarili. At talaga namang namangha ito sa galaw na ipinakita ni Hanamichi. Grabe, ibang klase ang ginawang galaw ni Hanamichi ah. 3 malalaro ang kanyang iniwan ng walang kahirap-hirap. At ang 3 malalaro na yon ay talaga namang napakahusay. Pero nagawa niya itong maiwanan ng ganun lamang kadali. Ibang klase ka na talaga Hanamichi. Pinabilib mo talaga ako. Ay hindi, pinabilib mo kaming lahat. Tama ba ako, Coach Hansai? Yan ang sabi ni Ayako na talaga namang sobrang nakangiti. Tama ka nga Ayako, at hindi talaga ako nagkamali dahil ginamit na talaga nila ang kanilang sariling diskarte sa laban na to. Sana magpatuloy ang ganitong laban nila para mapanatili natin ang kalamangan sa ating kalaban. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. Habang itong si Ken naman ay mabilis na nilapitan itong si Rio. Rio, anong nangyari? Bakit pati ikaw ay nagawang lusutan na may pulang buhok na yon? Yan ang pagtatanong na sabi ni Ken. Nakakainis talaga ang ginawa sa akin na may pulang buhok na yon. Pati ako na biktima ng kanyang teknik. Hindi ko talaga inaasahan ang gagawin niyang pag-atake na yon. Akala ko pa naman magagawa ko siyang pigilan pero hindi pala. Nakakainis talaga. Yan naman ang sabi ni Rio. Habang itong si Jin naman ay napatingin kay Hanamichi. At talaga namang sobrang seryoso nito. Ibang klase talaga itong si Hanamichi. Iba't ibang pasabog ang kanyang ginagawa sa laban na to. Nagawa niya na naman kaming maisahan. Napakabilis talaga nila makapag-isip ng plano laban sa amin. Sa pamamaraan at sa plano, talaga nga namang napakahuhusay ng mga malalaro ng Shouku. Kaya pala nagawa nilang matalo ang Dawan dahil sa kakaiba nilang talento. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili habang nakatingin sa mga malalaro ng Shouku. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Rio papunta sa kanilang basket. Nabigla nitong ipinasa ang bola papunta kay Ken at nang hawak na ni Ken ang bola, mabilis din naman niya itong idrinibol at inatake ang depensa ng Shouku at madali niya lamang nagawang lusutan ang depensa ni Sendo sa kanya. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad siyang tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit, mabilis din naman itong sinabayan ni Maki sa itaas. Kaya naman, Maki versus Ken ang ganap ngayon sa ere. Hindi mo yan magagawa, Ken! Hindi kita hayaan na makapuntos sa depensa ko! Ngayon, humanda ka! Dala ko naman ang pipigil sa'yo! Yan ang sigaw ni Maki na talaga namang sinasabayan itong si Ken sa itaas. Patay na! Nagawang mabasa na lalaking itong aking gagawin. Wala na akong kawala. Wala na akong pwede pampasahan dahil mahigpit ang bantayan nila sa aking mga kasama. Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan na nga siyang masupalpal nitong si Maki. At ang bola na supalpal nito ay tumilapon niya papalabas ng court. At nang nakababa na itong si Maki galing sa pagsupalpal niya kay Ken, agad naman itong sumigaw ng napakalakas. Sige team, ituloy lang natin ang ganitong laro. Siguradong atin ang unang half na ito. Yan ang sigaw ni Maki. Nakakaasar naman oh. Mahirapan talaga kami na makapuntos dito. Dahil sa ginagawa na may pulang buhok na yun, lalong ginanahan ang mga kasamaan niya. Yan ang sabi ni Ken sa kanyang sarili. Habang itong referee naman ay napagdesisyonan na mapunta ulit sa Kuzo ang bola. Dahil na nga ang huling nakatapik nito ay si Maki. Kaya naman, nasa palig na ngayon ng Kuzo ang bola at tinadala na ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket. Okay team, relax lang tayo. Huwag tayong mataranta dahil hindi ito makakaganda sa ating laro. Kaya naman,
Huminahon lang tayo at gumawa tayo ng isang maayos na play. Yan ang sabi ni Moroboshi, sabay tingin sa oras. Mahigit 1 minuto na lang ang natitira para sa unang half na ito. At lamang ang show ko ng 1 punto sa amin. Kailangan may gawin kami para makuha ang kalamangan sa kanila. Hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong laro namin. Yan ang sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. Nang bigla nitong nakita si Rio na maluwag ang pwesto. Kaya naman, dali-dali niyang ipinasa ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Rio ang bola, bigla naman itong nagdalawang isip kung ipapasa niya ang bola o ititira niya na ito sa kanilang basket. Rio! Ano pa ang iyong hinihintay? Itira mo na ang bola, dali! Habang malinis pa ang pwesto mo! Yan ang sigaw ni Ken. Hoy Rio! Huwag mo na patagalin pa sa kamay mo ang bola! Itira mo na yan, dali! Huwag mong sayangin ang magandang pwesto mo! Yan naman ang sigaw ng coach ng Kuzo. Habang itong si Rio naman ay pumorma na nga para tumira. Sabay na pabulong sa kanyang sarili. Tama nga sila. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Dahil kailangan naming makapuntos upang makuha ang kalamangan sa kanila. Sige, ititira ko na ito. At hindi ko kayo bibiguin mga kasama. Yan ang sabi ni Rio sa kanyang sarili. Sabay tumalon at tumira ng isang jump shot. Habang itong si Rukawa naman ay sinubukang sabayan itong si Rio sa itaas. Subalit, nahuli na ng talon itong si Rukawa. Kaya naman, hindi niya na nagawa pang maabot ang bola. At ang bolang itinira ni Rio ay tuluyan na nga pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na naman nila ang kalamangan sa Shouko. At may 50 segundo na lang ang natitirang oras para sa unang half ng laban. Ayos! Nagawa ko maipasok ang bola! Yan ang nakangiting sabi ni Rio. Nice one, Rio! Akala ko hindi ka natitira at ipapasa mo pa ang magandang posisyon mo na yun eh. Yan naman ang sabi ni Ken. Hindi ko nagustuhan ang ginawa ni Rio. Masyado siya nag-aalinlangan sa kanyang tira. Wala ba siyang tiwala sa kanyang sarili? O baka naman, natatakot siya na baka sumablay siya at makuha ng Shouko ang bola. At kahit nagawa niya pang may pasok ang bola sa aming basket, hindi ko naman nakita sa kanyang itsura na kumpiyansa siya sa kanyang tira. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Hoy Rio, bakit biglang nagbagong iyong laro? Biglang nawala ang kumpiyansa mo sa iyong sarili ah. Anong nangyayari sa'yo? Yan ang pagtatanong na sabi ni Moroboshi. Tama ka Moroboshi, napansin mo pala yon. Nagsimula yon nung nagawa akong malusutan na may pulang buhok na yon. Pakiramdam ko kasi, bigla-bigla na lang siyang lilitaw sa aking harapan. Kaya naman, hindi ako mapakali at nag-aalinlangan ako na tumira dahil sa may pulang buhok na yon. Pero huwag ka mag-alala, dahil unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Salamat sa inyo mga kasama. Yan ang sabi ni Rio. E di mas maganda kung ganun Rio. Huwag ka magpapasindak sa kanila. Kailangan tayo ang mag-control ng laban na to at hindi sila. O sige na, tara na. Bumalik na tayo sa depensa dahil kailangan na natin silang mapigilan. Yan ang sabi ni Jin na naging dahilan upang dumepensa na sila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Mga kasama, humanda kayo dahil tayo naman ang gagawa ng puntos dito. 45 segundo na lang ang natitirang oras para sa unang half na ito. Kaya naman, kailangan masigurado natin na nasa atin ang kalamangan. Ngayon, tara na! Umatake na tayo at huwag nating hayaan na mapigilan nila tayo. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay sinimulan na ang inatake ang depensa ni Jin. At sa pagkakataon na to, nagawa niya na maiwanan itong depensa ni Jin sa kanya. Ayos Kulot! Wala ka talagang kasing bilis kong kumilos. Ikaw talaga ang pinaka-best point guard sa ligang ito. Sige Kulot, lusutan mo silang lahat at gumawa ka ng isang malinis na play. Yan ang sigaw ng mga tropa ng Shouko. Subalit, agad din naman napahinto itong si Ryota. Dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Rio sa kanyang harapan. Saan ka pupunta Bansot? Akala mo ba ganun ka lang kadaling makakalusot sa depensa namin? Pues, diyan ka nagkakamali. Dahil malabong makapuntos pa kayo sa amin. Yan ang sabi ni Rio na talaga namang sobrang solid ng depensa kay Ryota. Nang biglang ipinasa ng patalbog ni Ryota ang bola papunta sa tumatakbong si Hanamichi. At saktong-sakto ang bola dito kaya naman, dala-dala na ngayon ni Hanamichi ang bola papunta sa kanilang basket. Ngunit, mabilis din naman itong banantayan ni Morishige. At itong si Moroboshi naman ay tumatakbo na din para i-double team sana itong si Hanamichi. Ngunit, laking gulat nitong mga malalaro ng Kuzo. Dahil na nga sa biglang nag-no-look pass itong si Hanamichi. Ano? Isang no-look pass? Pero kanino? Sino ang kukuha ng pasa na yon? Yan ang gulat na sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. At ang pagtingin niya sa bola,
Nakita nila itong si Rukawa na biglang sumulpot at kinuha ang bolang ipinasa ni Hanamichi. At ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong tumalon at gumawa ng isang monster slam dunk na agad din namang pumasok sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na naman nila ang kalamangan sa Kuzo at naging dahilan upang magwala ang buong manonood sa loob ng court. At dito na nagtatapos ang Chapter 100 ng International League.